Napaka-importante na makilala natin ang tunay na pastol dahil sa panahon natin ngayon, lalo na, ay maraming mga naglilitawan na sinasabi nilang mga false prophet and false teachers. Kung hindi ka talaga malalim sa yung relationship sa Panginoon, ay hindi mo madidistinguish kung sino yung false at saka yung totoo. False prophets and false teachers. Dito sa ating reading, tinawag ng Panginoon na sila ay mga upahan. Sila yung mga upahan na kung saan ay concern lang sila sa kanilang upa. Hindi daw sila tunay na pastor, sabi ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga nito na makilala natin ang tunay na pastor natin. At ang sabi ng ating Panginoon dyan sa ating reading, tinukoy niya kung sino yung pastor na tunay na pastor. At yon ay walang iba kundi ang sarili niya. Sabi niya, ako ang mabuting pastor. Mabuti dahil merong hindi mabuting pastor. Mabuti siya dahil, sabi niya, ay iniaalay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Take note, sa mga tupa lamang niya iniaalay ang kanyang buhay. Do ang ating Panginoong Jesucristo, nung dumating siya dito sa sanlibutan ito, ay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Pero, yun lamang mga tupa niya ang maliligtas, yun lamang mga tupa niya ang sa kanya iniaalay ang kanyang buhay. Ibig sabihin, sino itong mga tupang ito? Ito ang mga taong kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, naniniwala sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, at sumusunod sa Kanya. Sila ang inaangking tupa ng ating Panginoon. Dahil sila ang Kanyang mga tinatawag na disciples. Kaya sila lamang ang maliligtas. Sabi nga sa aklat ni Juan na, those who believe in Him shall not perish, but have eternal life. Those who believe. So, siyempre, yung hindi maniniwala, ay hindi sila kasali doon. Kaya, yun lamang maniniwala, mananampalataya, sumusunod sa Kanya, ang Kanyang inaangking mga tupa, at sa Kanya niya iniaalay ang Kanyang buhay. Kaya kapag ikaw ay isang tupa ng Panginoon, ay sabi sa banal na kasulatan, hindi ka dapat mag-worry, hindi ka dapat mabalisa, mabagabag sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon, ano man ang nararanasan mo, ano man ang mga kakulangan mo sa iyong buhay, dahil hindi ka pababayaan ng Panginoon. Diba? Sabi nga niya dun sa Matthew chapter 6, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Sabi niya, masdan ninyo mga ibon, hindi sila nagtatanim o umaaniman o kayo'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong nasa langit. Hindi ba higit kayong mas mahalaga kaysa sa mga ibon? Kung ang mga ibon pinakakain niya, pinaalagaan niya, kinakalingan niya, mas mo tayo na ma-image niya na nilalang. Diba? Ano pa sabi niya sa verse 7? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Kaya, don't worry, sabi niya. Kasi ang worry, hindi naman nakakadagdag. Kahit mag-worry ka, hindi mo naman mangyayari. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, hindi gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo ba kaya? Sabi niya, kaliit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. So alam ng mabuting pastol na kailangan natin ang lahat ng yan. No? Alam niya, nakikita niya. Imagine mo na lamang ang isang tunay na pastol sa parang, nagpapastol siya ng kanyang kawan. Di ba lagi niya tinitingnan? Alam niya ang kondisyon ng kanyang mga inaalagaan bahay. Alam niya kung sino yung may sakit. Alam niya kung anong kalagayan niya, ang kondisyon, ang sitwasyon ng bawat isa. Ganyan ang Panginoon sa atin. Nagmamatsyag siya. Alam niya na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Bakit? Dahil nakikita niya, nagmamatsyag siya sa kanyang kawan. Minamatyagan tayo ng Panginoon. Nakikita tayo kung may pangangailangan tayo o wala. Kaya sabi nga sa banal na kasulatan na hindi pa tayo umihingi sa Kanya, ay alam na niya ang ating kailangan. Di ba? Bakit? Kasi alam niya sitwasyon niya natin.
Minamatyagan niya tayo. Kaya si Haring David, nung siya ay sumulat ng Salmo, sa Salmo 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Dahil ang Panginoon, ang Diyos, ang kanyang pastol, hindi siya magkukulang. Sabi sa Tagalog, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Kaya sabi sa binasa natin, huwag tayong mabalisa, huwag mag-worry. Do not worry about many things. Dahil hindi tayo hayaang magkulang ng Panginoon. Alam niya ang ating kailangan. Sabi pa niya riyan, tulad ng tupa, pinagpapahingan niya ako sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na bahasan. At siya'y kanyang inaakay. Diba? Ibig sabihin, ang pastol, bibigyan kanya ng kapahingan, bibigyan kanya ng kapayapaan, katahimik ka na. Yan ang gawa ng mabuting pastol. Anong pa sabi niya? Panibagong kalakasan. Another strength ang ibibigay niya sa iyo dahil nakikita niya, nanghihina ka. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Sabi niya, pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kalakasan at patnubay ang dulot ng mabuting pastol. Napakayaman ng verse na ito, ng chapter na ito. Sabi niya, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na linis, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi ako matatakot. Bakit? Dahil kayo ang kasama. Kasama niya ang kanyang pastol. Diba? Kasama niya ang pastol. Bakit? Ang dala niyang pamalo, ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkol ang gumagabay at nagpapadala sa ating Lord. Kaya pagka nakita niya na dala niya ang pamalo at yung tungkod, ibig sabihin safe siya sa mga kaaway, sa mga asong buba. Secure siya. So security ang dulot ng mabuting pastol. Sinisecure niya ang buhay natin, hindi niya tayo pinababayaan. At sabi pa niya, ipinaghahanda niyo ko ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Ito yung maganda ron. Sa nakikita ng yung mga taong mga umaaway sa iyo, mga ay pina-aasenso ka ng Panginoon. Nakikita ng iyong mga kaaway ang iyong paglago, ang iyong pag-asenso sa buhay. In the presence of my enemy, sabi nga sa English, you prepare a table before me. At pinahiran niya ako ng langis sa aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. Tanggap na tanggap tayo ng Panginoon, no? At hindi na uubusan ang laman ng aking inuwan. At tiyak ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin. Ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos ay isma sa akin. Di ba? At ang tiniyak pa niya at titira siya sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Yan ang mga bagay na maaasahan mo sa mabuting pastol kapag ikaw ay isang tupa ng Panginoon. Amen. Kaya kapiliin natin na maging tupa tayo ng Panginoon. No? Sino yung tupa ng Panginoon? Tayo. Pero hindi sigurado. Kinikita na. Hindi kayo nag-raise your hand na. So, ang mabuting pastol natin ito ay walang iba kundi ang Panginoon na kung saan ay walang tao o propeta na mapapantayan ang ginawa niya, no? Para sa kanyang mga tupa. Dahil sabi niya diyan sa ating reading ay inialay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Ibig sabihin, narap niya ang lahat ng mga paghihirap at pasakit na dinanas niya, maging kamatayan sa krus ay hinarap ng ating Panginoon para sa kaligtasan ng kanyang mga tupa, mga mananalig, mananampalataya sa Kanya. At ang pagiging mabuting pastol ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi natapos doon sa kamatayan niya sa krus, hindi natapos nung umakyat siya sa langit. Ito ay patuloy at nagpatuloy pa rin dahil sa mga alagad na kanyang inirang na tinatawag niyang mga apostol. Sila ang mga pinili ng Panginoon para ipagpatuloy ang pagpapastol sa kanyang kawan. Hanggang sa panahon natin ngayon. Subalit ang tanong ko ay, sa panahon natin ngayon, sino ang mga tunay na itinalaga ng Panginoon? Hinirang ng Panginoon na magpastol sa kanyang kawan. Paano natin malalaman na ang isang itinalaga o isang pastol ay tunay na hinirang ng Panginoon na siya ang magpapastol? At hindi siya upahan o hindi siya tulisan o magnanakaw. Paano natin malalaman yun? Yun ang dapat nating pag-isipan. Hindi lang tayo basta meron kang nakitang nagtuturo, nangangaral, basta sunod ka lang ng sunod. Ano? Hindi dapat gano'n. Kailangan malaman natin kung tunay ito o hindi. Amen. Kaya napakahalaga na
pinag-aaralan natin ang mga salita ng Panginoon dahil diyan natin malalaman at makikita at maunawaan kung sino ang tunay na pastol na hinirang ng ating Panginoon. Hindi dahil merong title ng isang tao ay siya na yung tunay na pastol. Wala kayo doon. Amen. Ang magiging basihan natin para malaman ang isang tao na siya ay tunay na pastol ng kawan ng Diyos ay ang salita ng Panginoon. Yung mga turo niya, yung mga sinabi niya, na mga babalan niya, na maraming mga maglilitaw ang mga bulang propeta, lalo na sa mga huling panahon. At sa panahon natin ngayon, sabi ko sa inyo, na naituro sa inyo na nasa mga huling araw na tayo, nasa huling panahon na tayo, maraming mga maglilitaw ang mga bulang propeta, bulang mga tagapagturo. Pero ang basihan natin dito ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon at ang mga turo ng mga apostol na hinirang niya. Yun ang magiging basihan natin. Kaya kinakailangan natin pag-aralan, basahin, unawain ang mga nakasulat sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga sulat ng mga apostol upang malaman natin kung sino ang tunay na pastol. Baka mamaya sinusundan natin ay isa palang upahan, hindi siya tunay na pastol. O kaya sinabi niyang isa siyang tulisan na pupunta sa'yo, taglay ang isang title na isang pastol pero hindi pala siya tunay na pastol. No? Tulisan pa siya. Nanakaw. Ano? After lamang sila sa kanilang makukuha sa kawan, sa kanilang upa, sa kanilang bayad, sa pakinabang na makukuha nila sa kawan. But they are not really concerned about the sheep. Ang upahan ay madali siyang magpakain dahil kahit ano na lang ipapakain niya sa kanyang inaalagaan. Pero ang isang tunay na pastol ay talagang naghahanap siya ng matabang pastulan. Salmo 23. Dinadala niya sa matabang pastulan ang kanyang kawan. Ibig sabihin nun, sa isang tunay na pastol ay siya yung tunay na nag-aaral, nagninilay at pinag-aaralan ng salita ng Diyos para mayroon siyang maipakain spiritual sa kanyang kawan. Dahil ang tinutukoy natin dito sa panahon natin ngayon ay spiritual food ng kawan. Hindi yung natural food dahil yung normal na pagkain ay madali nga ma-provide ang pagkain normal. Pero ang pagkain spiritual ay hindi basta-basta. Kailangan talaga ng hindi pwedeng yung half cook lang. Kailangan talagang lutong-lutong. Di ba? Yan ang spiritual food na kinakain ng kawan ng mga tupa ng Panginoon sa panahon natin na yan. Hindi ito nagmumula sa mga tanda o sa mga himala o sa mga signs and symbols na tinatawag. Hindi ito nagmumula sa mga tradisyon. Hindi ito nagmumula sa mga religious places na pinupuntahan natin. Ito'y nagmumula sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, yan ang pagkain ng ating spiritual, ng ating kaluluwa. At si Jesus, nung nabubuhay siya dito sa sanlibutan at kasama niya ang mga alagad, sinabi niya na ang salita ng Diyos ang siyang kanyang pagkain. Ang sabi niya basahin natin para alam niyo na ang salita ng Diyos ang pagkain ng Panginoon. But he said to them, ito yung nung time na kinausap yung babae doon sa tabi ng balon. I have food to eat, sabi niya sa kanyang mga alagad, which you do not know, na hindi niyo nalalaman. Therefore, the disciples said to one another, has anyone brought him anything to eat? Tapos sabi ni Jesus sa kanila, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ito ang spiritual na pagkain ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan, ito rin ang spiritual na pagkain natin na kailangan natin kainin. Ang tuparin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, sa kanya-kanyang buhay natin at tapusin ang mga gawaing itinalaga niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan ang spiritual food na kailangan ipakain ng isang tunay na pastol na hinirang ng Panginoon. At siya ay dapat maging dedicated, committed, consistent siya sa pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos upang meron siyang maipakain sa kanyang mga kawan. So yan ang mabuting pastol. At sa verse 14 ng ating reading, ang sabi yan, ako nga ang mabuting pastol, sabi niya, kung paanong kilala ako ng Ama, at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa, at ako yun na may kilala nila, at inaalay ko ang aking buhay sa kanila. Sa pananalitang ito ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan ay sinabi niyang, ako ang mabuting pastol, I know my sheep and my sheep know me. Ito'y nagbibigay pang unawa sa atin na ang mga tupa at ang pastol ay meron silang ugnayan sa isa't isa. Meron silang relationship. Tayo na mga tupa ng Panginoon, tayo na mga alagad ng Panginoon, naniniwala sa Kanya, ay
marapat lamang na magkaroon tayo ng tinatawag na personal relationship sa Panginoon. Kaya madalas niyong marinig sa mga hindi Katoliko na sinasabi ng kailangan magkaroon tayo ng personal relationship at hindi reliyon kundi relasyon sa Panginoon. Maaaring meron kang reliyon pero wala kang relasyon sa Panginoon. Pero ang importante dito ay yung relasyon sa Panginoon. Ito ang napakahalaga sa buhay ng isang tupa ng ating Panginoon. Merong pagkakakilanlan ang isa't isa, ang tupa at ang pastol. At ito ang mga tupang kiniklaim ng ating Panginoon, ang mga tupang kilala siya. Kilala ba natin ang Panginoon? Kilala niyo ba ang ating pastol, ang mabuting pastol? Sa paanong paraan niyo nakikilala ang ating pastol, ang Panginoon? Dahil halos lahat ng tao ay kilala ang Panginoon pero hindi sila tupa ng Panginoon. Tiwala kayo doon? Amen. Maraming mga tao na kilala ang Panginoon Jesucristo. Halimbawa, yung leader ng India noon na si Gandhi, nabasa niya ang istorya ng buhay ng ang mga turo ng Panginoon ay talagang in-appreciate niya. Isa raw si Jesus sa baga sa basketball, GOAT, yung greatest of all time. Siya ang greatest leader of all time, si Jesus. Pero hindi siya naging alagad ng Panginoon. Kilala niya ang Panginoon, alam niya, napakaganda ng mga turo at talagang gusto niya si Jesus. I love your Christ, sabi niya. Pero hindi siya naging alagad, hindi siya naging tupa ng Panginoon. Ang pagkakakilala na nais ng Panginoong Jesucristo na dapat makita sa atin ay yung pagkakakilalang katulad sinabi diyan sa ating reading na kung paanong nakikilala ako ng Ama at nakikilala ko siya. Paanong pagkakakilalang nais ng Panginoon? Yung pagkakakilala ng isang ama sa kanyang anak at ang anak sa kanyang ama. Yun ang pagkakakilala na nais ng Panginoon sa atin. Just as the Father knows me and I know the Father, sabi niya. So, yun ang ilustrasyon na ibinigay niya sa atin na kung paano natin siya kilalanin. Isang relasyon ng ama sa kanyang anak at anak sa kanyang ama. Kung paano natin kilala ang ating mga ama, ay ganun din. Pagkakakilala nais ng Panginoon na gawin natin sa kanya. Pagkakilala mo ang iyong ama, ay pagka tinanong ka, alam mo kung paano mo i-describe o ipakilala ang iyong ama. Di ba? Bakit? Kasi mula sa punay silang ka ay kilala mo na siya. At kilala ka rin ng iyong ama. Pwede mo siyang i-describe, pwede ka rin i-describe ng iyong ama. Ito ang nais ng ating Panginoon. Na kung saan ay, kung tayo ay na bagong buhay, tumalikod sa ating mga kasalanan, ito yung pagkasilang na muli na tinatawag na born again tayo, bago tayo tumalikod sa ating mga kasalanan, yun ang start ng pagkakakilala natin sa Panginoon. Doon unti-unti nating nakikilala ang ating Panginoon. From the time na sinilang tayo muli spiritually, dahil sa pagtuloy nating pakikinig ng kanyang mga salita, na nag-i-spend tayo ng oras para sa kanya, ay nakikilala natin unti-unti ang ating Panginoon at nagiging tunay na kawan tayo o tunay na tupa tayo ng ating Panginoon. Diba? Dahil sa ating patuloy na pakikinig ng kanyang mga salita, pagbabasa, pagninilay ng kanyang mga salita, at higit sa lahat yung pananalangin natin sa kanya. Yung doon tayo nagkakaroon ng intimate relationship sa Panginoon when we pray always sa Panginoon. Yan ang mga paraan kung paano natin tunay na makikilala ang ating Panginoon. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Sa pamamagitan niya, nagkakaroon ka ng lakas ng loob na ihayag ang kanyang kabutihan, ang kanyang kalooban, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga salita. Dahil sa kilala mo siya. Dahil ang isang tao hindi niya kilala ang Panginoon, hindi niya pwedeng ipahayag ito. Di ba? Normal lang yan, hindi mo kilala, hindi pwedeng ipakilala. Dahil hindi mo siya kilala. Pero tayo, nais niya na makilala natin siya as a father and son relationship upang sa gayon, pag mayroon nagtanong sa atin, ay pwede natin ipakilala siya. Diba? Ito ang ating Panginoon, ito ang ating pastor, ito ang ating Diyos. So ngayon, sabi pa niya sa verse 16, tinukoy niya na meron pa siyang ibang mga tupa sa nawala sa kulungan ito. Sabi niya na kinakailangan na sila'y kanyang dalhin din at ipasok sa kulungan dahil sila ay makikinig din sa kanyang tinig. Sino itong mga tupa na ito na wala pa sa kanyang kulungan na kanyang tinutukoy?
Ito yung mga taong, yung mga hindi Hudyo, tsaka yung mga lost sheep of Israel, mga hindi Hudyo, ito yung mga tinatawag na Gentile world, na kung saan ay kabilang na tayo doon sa mga Gentile world na yun, na kung saan ay naniwala tayo dahil sa narinig natin ng mga buting balita, at naniwala tayo sa ating Panginoon. Yung mga sumunod na henerasyon at mga susunod pang henerasyon, pagkatapos natin, sila ang mga tinutukoy ng Panginoon na wala pa sa kanyang kawan na kailangan niyang dalhin upang mapakinggan ang kanyang tinig. Makikinig sila sa kanyang tinig sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng reading and meditating upon the Word of God, and through prayer. Yan lang ang nakikita kong napaka-importanting paraan kung paano makinig sa tinig ng Panginoon. Kasi maraming mga tao sa panahon natin ay hindi alam kung paano makinig sa tinig ng Panginoon. Nakala nila literal na tinig. Pero hindi. Ang tinig ng Panginoon ay maririnig natin yan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng katahimikan ng ating buhay na kung saan pinagmimilayan natin at binabasa natin ang kanyang mga salita, doon nangungusap ang Panginoon sa atin. Sa pamamagitan din ng panalangin natin sa Kanya. Ito ang mga paraan para mapakinggan natin ang Panginoon. Okay? Sa panahon natin ngayon. Dahil sa gitna ng mundong ito na napakaingay, napakahirap pakinggan ang tinig ng Panginoon. Hindi mo na alam kung kaninong tinig na pumapasok sa ating isipan. Pero malalaman natin ito na ito'y mula sa Panginoon kapag dito, ito ang basyan natin. Dito lang galing. Kaya, ang encouragement ko sa inyo sa hapong ito ay magpatuloy na basahin, pagnilayan ang salita ng Diyos at pakinggan ang mga salita niya sa pamagitan ng ginagawa natin itong pagtitipon. Amen? Amen. Okay. Maring sa sarili niyo ay iniisip niyo, hindi ka sigurado na tupa ka pa ng Panginoon o hindi ka pang ganap na tupa, pero magiging ganap na tupa ka ng Panginoon kapag ikaw ay nagpatuloy sa pagtanggap ng kanyang mga salita, sa paniniwala sa kanya at pananalig sa kanya. Amen. Diba? Yun ang huwag nating tatanggalin sa ating buhay. Bagamat meron kang alinlangan sa ngayon na ikaw ay parang hindi pa talagang tupa ng Panginoon, pero sa patuloy na pakikinig at pagtanggap ng kanyang mga salita at pagsunod, pagtupad ng kanyang mga salita, ikaw ay magiging ganap na tupa ng Panginoon. Amen?